Good afternoon. Welcome back dito sa ating channel. Bakit nga ba marami pa rin ang bumibili ng XRM 125? Marami pa rin ang may gusto at mas choice pa rin nila na XRM 125 ang kanilang kunin na pang service nila, pang araw-araw at sa mga biyahe nila. Ganon din sa mga pang hanap buhay, di ba? Siyempre bawat isa sa atin ay merong mga rason kung bakit ito pa rin yung pipiliin natin kahit na lumipas yung mga taon. Siguro baka paglipas ng ilang mga taon pa, baka ma-upgrade na rin itong XRM. Pero ganun pa man, bakit XRM pa rin yung pipiliin natin? O kung para sa akin guys, XRM pa rin yung pipiliin ko kasi unang-una ng rason ko dyan, ang XRM kasi Honda, tapos 'di ba, subok na yung XRM eh. Matagal nang ginagamit ang XRM. Ilang taon na rin yung lumipas na halos karamihan sa ginagamit na mga motor ay XRM. May mga gumagamit din naman ng mga ibang uri ng mga motorsiklo, pero marami pa rin naman ang gumagamit at bumibili ng XRM 125. Kung dati ay nasa 110cc lang yung XRM, ngayon ay nasa 125cc na. At kung dati ay carb lang, ngayon ay meron na ring FI, di ba? May mga upgraded na rin na mga version ng XRM compare sa dati. Pero ganun pa man, yung kanyang tibay, yung kanyang quality ay ganun pa rin. Bagaman may mga nagsasabi na iba na kapag FI ay medyo mahina, pero sa ating experience guys na mahigit 2 taon na rin, at yung iba sa atin dito ay matagal na rin ang ginagamit ang kanilang XRM. Inabot na nga yung iba ng mga 5 taon at mahigit pa doon yung kanilang mga FI. Pero kung tatanungin mo sila kung kumusta yung performance ng kanilang XRM 125, kung ano yung mga nangyari, kung may mga na-encounter ba silang mga grabing issue, meron naman yung iba na naka-encounter ng ganun, pero halos karamihan talaga masasabi nila na yung XRM nila ay solid ang performance. Minsan kaya yung iba ay may mga iba't ibang experience din pagdating sa kanilang pagmumotor gamit ang XRM, kasi yung gamit nila or yung pinaggagamitan nilang lugar ay yung iba grabe yung rough road, yung iba mga paakyat, diba? At yung iba naman ay nasa mga ganitong daanan lang. Kagaya nitong sa atin, nabihira naman natin magamit sa mga lugar na rough road. Kapag nauwi lang ako dun sa amin, yun ko lang siya nagagamit. Pero kapag nandito ako sa city, halos ilang minuto lang yung biyahe nito papuntang trabaho at pauwi araw-araw. Kaya para sa akin, hindi naman ako naka-encounter ng grabing issue. Pero yung iba, may mga issue na na-encounter sila na siguro ay malala or hindi natin masabi, di ba? Pero ganun pa man, yun nga, kung papipiliin pa rin tayo, or kung ako ay papipiliin pa rin ng gusto kong motor, XRM pa rin yung pipiliin kong motor. Kayo guys, ano ba yung pipiliin nyo pa rin motor? Pero syempre kung meron naman tayong pagpipilian ng mga ibang klaseng motor, yung mga higher cc, nakadepende naman yun sa atin eh. Kung kaya naman natin bumili ng ganun, di ba? Pero pagdating sa mga ganitong klaseng motor, kung papipiliin ako ay XRM pa rin yung pipiliin ko. Bagaman mga 2 taon mahigit pa lang yung paggamit ko ng XRM, pero masasabi ko talaga na yung performance, pagdating sa performance, nako solid. Ayun, ang ganda na ulit ng panahon. Sa mga ganitong biyahe, yung mga ganitong oras, ang sarap bumiyahe, no? Hindi na masyadong mainit. Tapos yung mga sasakyan hindi pa masyadong marami. May mga ibang parts na na-upgrade na rin ako dito sa ating XRM. Yun ay nung ating gulong ay ginawa nating tubeless. Tapos meron tayong paparating din na side mirror, at baka mapalitan ko na rin itong ating side mirror. Ang dami rin palang nabibentang mga XRM units dito sa Pilipinas, no?
halos inaabot din ng mga millions, pero hindi ko alam kung sa isang taon yon. So ibig sabihin marami talaga ang bumibili at gumagamit ng XRM. Kasi kung hindi naman talaga magandang klase ang ganitong motor, hindi naman magiging ganoon karami talaga yung bibili, di ba? Masayad talaga yung center stand ko eh. Pambihira. Ayusin muna natin. Dikit eh. Ayun, kaya pala nakasayad kapag nabanking eh. Sa tibay at tipid ng ganitong klaseng motor, nako, kapag ito ang pinili mong motor, hindi ka talaga magsisisi. Napakatipid kasi ng kanyang konsumo sa gasolina, di ba? Kung sa mga pang-araw-araw na gamit natin, ako, solid. Tapos napakagaan pa niyang gamitin. Ang sarap niyang i-maniobra sa mga traffic eh. The best talagang performance ang na-experience ko dito sa XRM 125. Ayos talaga. Wala pa rin pinagbago yung hatak ng motor eh. Yung hatak pala ng makina. Wala pa rin pinagbago yung hatak ng makina. Oy, ayos na pala dito oh. Nice. Ngayon lang naman ulit ako nakapunta dito. Napakasarap talagang magmotor. Tapos yung nakakapunta ka sa mga magagandang lugar, diba? Ayos. Parang sarap ng pakiramdam ng makina. Bagong change oil eh. At ang ginamit naman ulit nating langis ay yung ating paboritong langis para dito sa ating XRM 125, ang Shell Advanced 10W40. Nice. Sanay na akong gamitin yun dito sa motor ko eh, kaya yun na lang palagi yung ginagamit ko. Maraming salamat guys sa inyong patuloy pa ring panonood dito sa ating channel. Bibihira na tayo makapag-upload eh. Medyo busy rin kasi minsan. Maraming salamat sa inyong panonood sa ating video. Ride safe always guys. Ingat po tayong lahat. At this is Nel Ride Moto. Thank you.